Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sis Josie Nogoy ng Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga po ay ating pag-aaralan ang salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Bilang, chapter 11, verses 16 and 17 sa MBB version po. Sabi po sa chapter 11, verse 16, dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel, iyong kinikilala ng kanilang mga lipi, at isama mo sa toldang tipanan. Verse 17, pagdating nyo roon, bababa ako at babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Ang bilang po, chapter 11 verses 16 to 17 ay naglalaman patungkol sa pag-uusap ng Panginoong Yahweh at ni Moises. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kasi sa upper part po or sa beginning ng chapter 11 ay mapapansin po natin, mababasa natin na si Moises ay nagrereklamo din sa Panginoon. Sabi niya, Lord, kung ibibigay mo sa akin ang mga taong ito, hindi ko sila kayang pamunuan lahat. Kung gayon, patayin mo na lamang po ako. At kung nalulugod naman po kayo sa akin sa mga ginagawa ko, ay wag mo po akong pabayaan. Kaya naman, dininig ng Panginoong Yahweh ang dalangin ni Moises. Sinagot naman siya at tinugon ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kumuha ka ng matatandang lalaki, nirerespeto na may edad na 70 at sila ang mga pinuno sa kanilang mga pamilya at sila'y tipunin mo sa tolda kasama mo. At sinabi ng Panginoon kung bakit iyon ginawa upang maging katuwang ni Moises sa pamumuno sa buong bayan ng Israel. At ano pa ang ginawa ng Panginoon? Binigyan din yung 70 elders ng anointing. Kung anong anointing ay binigay ng Panginoon kay Moises ay hinati yung anointing at yun po ang ibinigay din sa 70 elders. Kaya sabi po sa verse 17, bababa ako at makikipag-usap sa iyo at ibibigay ko ang ibang kapangyarihan na ibinigay ko sa iyo upang makatulong sila sa pamamahala ng mga tao para hindi lang ikaw ang mag-isa ang mamamahala. Ginawa ng Lord, nagkaroon ng subdivision ng anointing, nagmultiply ang mga leaders upang sa gayon po ay mapamunuan ng maayos ang bayang Israel sa katuwang ng 70 elders. Hindi lang si Moises ang mag-iisip kung ano ang dapat gawin para pamunuan sila, kundi kasama na niya ang 70 elders. Sa ngayon po, bilang kahalintulad or sa kasalukuyan nating panahon, sa atin ding church na kinabibilangan ay mayroon din tayong mga namumuno. At yung mga namumuno panuin sa ating church ay hindi lamang basta sila namumuno. Meron pong mga katuwang sila sa pamumuno. Andyan po ang coordinator. Kung may pastor, ay mayroon din po siyang coordinator. At yung coordinator, hindi lamang siya mag-isa. Meron din siyang mga church workers, volunteers, mga ministry heads, mga directors, at ang mga iba't iba pang ministry na makakatuwang sa pangangasiwa ng bawat ministry ng pastor. Kasi kung si pastor lang mag-isang kikilos, hindi magiging maayos. Magiging magulo ang buhay ng pastor. Katulad din po ni Moises, kaya ang sabi nga niya, patayin mo na lang ako, Lord, at kung ako lang mag-isa ang mamumuno ng lahat ng ito. Dahil nahihirapan din po siya. Tao lang naman din po kasi si Moises. Hindi siya superhuman para panghawakan ang lahat. Kundi, ang ginawa niya, humingi siya ng katuwang sa Panginoon at tininig iyon ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ang church natin ngayon ay nagkakaroon din ng mga pag-a-appoint ng mga leaders at sila ay pinapanalangin din. Binibigyan din sila ng anointing, kalahati ng anointing ng pastor. Kung ang pastor ay tinawag siya ng Panginoon sa pagiging pastor at yung pagiging katuwang ng pastor ay coordinator or ng director or mga ministry heads, kalahati nung binigay na anointing ng Lord sa pastor, ang kalahati noon ay ipapamahagi sa mga ministry heads. Katulad nga po sa sinasabi sa 1 Corinthians chapter 12, mula po sa verse 4 hanggang verse 11, may iba't iba tayong kaloob, ngunit iisa lang ang espiritong pinagmulan nito. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit
isa lang ang Panginoong pinaglilingkuran natin. Iba't iba ang pinagagawa ng Diyos sa atin, ngunit siya lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga bagay na ito. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang Espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Kaya iyan ang ginagawa ng Diyos, na siya ay nagtalaga ng pastor, ngunit hindi lahat ay sa pastor ang gagawa at mag-aayos. Hindi si pastor ang mag-aasikaso ng lahat. Maglilinis, mag-aasikaso sa gawaing pang-altar, mananalangin sa lahat ng bagay, sa gawain sa bawat ministry katulad ng sa music, kasi binibigay ang mga bagay na iyon sa may mga kakayahan. Binibigyan din sila ng Panginoon ng ganoong kaloob upang makatulong sa mga mananampalataya at mamahala ng gawain ng ating Panginoon. Kasi katulad din po ni Moises, kung yung pastor ay nanghihina, ay baka sabihin din ng pastor na mamatay na lang din siya, kasi si Moises nga po ay nagsabi din sa Panginoon, patayin na lang siya nito, or mas mabuti pa siyang mamatay kung ang lahat ng iyon ay gagawin niyang mag-isa sa bayang Israel. Yon ang dahilan kung bakit naglalagay ang Diyos ng mga katuwang sa bawat ministry upang mapamahalaan po ito ng maayos. Tayo po'y manalangin. Samahan niyo po ako, aming Diyos Ama sa langit. Maraming salamat po sa salita mo na aming pinagninayan ngayong araw na to, ngayong umaga na to, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo po kaming gabayan at patnubayan, Panginoon, at patuloy ka po manguna sa aming mga gawain, Panginoon. Masunod po ang kalooban mo sa bawat isa, Panginoon, at pakaingatan mo po ang bawat isa mong mga anak. Lahat po ng ito ay aming dalangin at ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan, karangalan sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan, sa tanging ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen po. Muli po mga kapatid, samahan niyo po kami sa ating programa bukas ng umaga, sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, sa ganitong oras din po, 5:30 AM po. Mapagpalang umaga po sa bawat isa.